Taong 1983. Mainit ang panahon noon, pero makulimlim ang langit. Parang may paparating na ulan. Sa maalikabok na kalsada ng Baryo Malasinta ay isang luma at maingay na jeep ang dahan-dahang huminto sa tapat ng lumang tindahan na matagal nang sarado. Bumaba mula sa jeep ang isang babae. Si Digna, 28 taong gulang, bagong dating mula sa Saudi. May bitbit siyang isang itim na maleta, isang sako ng gamit, at isang maliit na kahon na mahigpit ang pagkakatali. Tahimik lang siya habang nililibot ng tingin ang paligid. Matagal na siyang nawala sa baryo. 8 o 9 na taon din ang lumipas bago siya muling nagpakita. Noon, payat at tahimik lang siya. Pero ngayon ay iba na ang kilos niya. Mas tuwid ang kanyang likod at mas seryoso ang mukha. Halatang sanay sa hirap at pagod. May ilang bata sa kanto na nagmamasid sa kanya. Ang ibang matatandang babae ay sumisilip mula sa mga bintana. Binubulong ang pangalan niya habang sinusubukang alalahanin kung siya nga ba talaga si Digna. Pero hindi siya lumingon o ngumiti. Dire-diretso siya papunta sa lumang bahay ng kanyang lola. Bahay na dati ay puno ng tao, pero ngayon tahimik at tila iniwan na. Pagdating niya sa harap ng bahay, ay ibinaba niya ang kanyang mga gamit. Sandaling tumigil at tumingin sa pinto. Saka dahan-dahang huminga ng malalim. Walang salita at walang bati. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Digna. Wala pang araw ay naririnig na ang tunog ng walis tingting sa bakuran. Nililinis niya ang paligid ng bahay. Tinatanggal ang damo. Tinatabi ang mga nabubulok na kahoy at pinupunasan ang mga bintana na balot ng alikabok. Halos buong araw siyang abala. Ang bahay ng kanyang lola ay luma na, pero matibay pa rin. Nasa gilid ito ng baryo, malapit sa kakahuyan, at halos wala ng ibang bahay sa paligid. Sa ilang araw na lumipas ay unti-unting nabuhay muli ang bahay. Napalitan ang bubong ng yero. Naayos ang mga sira sa dingding at nagkaroon ng bagong kurtina. Makalipas ang 1 linggo, ay may nakapaskil na karatula sa harapan ng bahay. Bukas, karinderya ni Digna. Murang ulam, masarap ang luto. Tahimik lang ang mga tao sa baryo, pero halata ang kanilang pagkabigla. Ang ibang kapitbahay ay sinasabing matapang si Digna. Kakauwi lang, pero agad na nagnegosyo. Ang iba na may nahihiwagaan kung bakit sa gilid ng gubat siya nagbukas ng karinderya at hindi sa palengke o sa may kalsada. Nang dumating ang unang araw ng pagbubukas, ay maagang dumating ang mga tao. Simple lang ang karinderya. Ilang upuan at mesa sa ilalim ng bubong. May lutuan sa likod at may malaking kawali sa ibabaw ng kalan. Pero ang mga ulam na adobong manok, kaldereta, dinuguan at pritong tilapia ay sobrang linamnam. Iba ang timpla. May kakaibang sarap na hindi maipaliwanag. Halos lahat ng dumaan ay bumili at halos lahat ay bumabalik kinabukasan. Doon unang napansin ng mga taga-baryo na laging may sariwang karne si Digna at laging may tinuguan. Araw-araw. Wala pa man nagtatanong sa ngayon, pero nagsisimula ng may magtaka. Si Digna ay isang dalagang magandang tignan, maputi, makinis ang balat, at mahaba ang tuwid niyang buhok na laging nakaipit sa likod. Malalalim ang kanyang mata, parang laging may iniisip, at matangos ang ilong na bihira sa mga taga-baryo. Hindi siya palangiti, pero kapag ngumiti siya, ay napapatigil ang mga tao. May kakaiba sa kanyang presensya. Tahimik
pero mabigat. Maganda pero hindi basta malapitan. Palagi siyang nakasuot ng simpleng damit, blusa at paldang maayos kapag nasa karinderya. Malinis siyang manamit at laging mabango kahit pawisan sa pagluluto. Kahit walang kolorete sa mukha, ay natural ang kanyang ganda. Sabi ng ilan, ay mukha siyang artista. Sabi naman ng matatanda, ay may lahing banyaga si Digna. Kaya ganoon ang itsura. Pero sa kabila ng kanyang ganda, ay may bumabalot na hiwaga sa kanya. Parang may lungkot o bigat sa likod ng kanyang mga mata na hindi may paliwanag. Mabilis kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa masarap na luto ni Digna. Araw-araw ay may dumadayo sa kanyang karinderya, hindi lang mula sa Malasinta, kundi pati na rin sa karatig baryo. Sa likod ng karinderya, habang nag-iihaw si Digna ng manok at may sinabawang nilalaga sa malaking kaldero, ay biglang lumapit ang isang matandang lalaki na palangiti. Si Katasyo. Si Katasyo ay kilala sa baryo bilang palabiro at medyo pilyo, pero hindi masama. May edad na, mahilig makipagkwentuhan at kilala sa pagkakaroon ng maraming anak. Habang papalapit kay Digna, ay hawak pa niya ang kanyang baston at may bitbit na sako ng gulay. Ang bango naman ng niluluto mo, iha. Pero mas babango ka pa riyan. Sabay ngisi niya habang nagmamasid sa kawali. Napatingin si Digna at bahagyang natawa pero hindi nagsalita. Nagpatuloy ang matanda. Alam mo, ipinagtataka ng mga tao rito. Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring nobyo? Ganyang kaganda at ganyang kasipag. Abay, sayang naman. Tahimik lang si Digna habang patuloy sa paghalo ng niluluto. Maya-maya'y sumulyap siya sa matanda at ngumiti. Ay, tamang-tama nga pala. May anak akong binata, si Tisoy. Hindi mo pa rin siguro nakikilala. Maayos yun. Marunong sa bukid. Kung gusto mo, ipapakilala ko sa sayo. Tumingin muli si Digna kay Katasyo. Sabay ngiti. Hindi siya sumagot, saka bumalik sa pag-aasikaso ng karne. Napakamot ng ulo ang matanda. Ay, mukhang mahirap yatang mapasagot to. Sabay tawa bago naglakad palayo. Hindi alam ni Katasyo at hindi rin ng buong baryo na ang ngiting yon ni Digna ay hindi ngiti ng kilig, kundi ng isang taong may itinatagong lihim. Isang hapon, habang papalubog ang araw, ay dumaan sa karinderya ni Digna ang isang binatang bagong gupit. May daladalang payong ng niyog at gulay. Si Tikoy, 19 na taong gulang, kilala sa baryo bilang masipag na anak ng isang magsasaka, magaan ang kilos, palangiti, at may likas na bait. Sa unang sulyap niya pa lang kay Digna, ay tila huminto ang paligid para kay Tikoy. Nakita niya itong nakatayo sa likod ng mesa, abala sa pag-ayos ng mga ulam sa bandihado. Kulay kahel ang langit sa kanyang likuran at tila lalong pinatingkad ng liwanag ng dapit hapon ang ganda ng babae. Hindi alam ni Tikoy kung bakit parang nawala ang kanyang pagod. Napatitig siya at bahagyang napangiti. Lumapit siya at nagkunwaring titingin ng ulam. Pwedeng bumili ng kaldereta? Tanong ni Tikoy na medyo kinakabahan. Ngunit hindi siya nilingon ni Digna agad. Tahimik nitong sinandok ang ulam, inilagay sa plastik at saka iniabot kay Tikoy. 5 piso. Maikling sagot ni Digna, hindi man lang tinignan ng binata. Nagkibit balikat si Tikoy, pero ngumiti pa rin. Iniabot niya ang bayad at nagpasalamat. Salamat ha. Ang bango ng luto nyo. Ate,
Ma'am, ah, este, Ngunit bago pa siya makabuo ng pangungusap, ay tumalikod na si Digna at bumalik sa paglilinis ng lamesa. Wala siyang sinabing kahit ano pa. Habang papaalis, ay napakamot na lang ng ulo si Tikoy. Suplada yata, pero ang ganda. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ay mas lalong nahumaling si Tikoy. Pagka-uwi ni Tikoy mula sa karinderya, ay hindi niya maiwasang mag-isip tungkol kay Digna. Habang naglalakad sa makipot na daan pa uwi, ay dala pa rin niya ang kalderetang binili. Pero mas mabigat ang iniisip niya kaysa sa bayong sa kanyang kamay. Pagpasok sa kanilang bahay kubo, ay nadatnan niya ang kanyang mga magulang na abala sa paghahanda ng hapunan. Tahimik siyang umupo sa gilid at pinagmamasdan ang apoy sa kalan. Pero ang isip niya ay nasa mukha pa rin ni Digna. Ang kanyang malamig na titig, ang tila matigas na puso, at ang hiwagang bumabalot sa kanya. Hindi nagtagal ay tinanong ni Tikoy ang kanyang mga magulang kung sino ba talaga si Digna. Gusto niyang malaman kung may pamilya ito sa baryo o kung may nakaraan ba ito na ayaw pag-usapan. Nagtanong siya na parang walang laman, pero punong-puno ng pag-uusisa ang loob. Habang kumakain sila ng hapunan, ay pinakinggan niya ang sagot ng kanyang ama at ina. Marahan lang silang nagsalita, pero sapat para mapuno ng tanong ang isip ni Tikoy. Wala raw masyadong nakakaalam kung anong buhay mayroon si Digna sa Saudi. Tahimik itong umuwi, nagtayo agad ng karinderya, at hindi nakikipag-usap sa kahit kanino maliban kung kinakailangan. Mas lalo tuloy nagkaroon ng interes si Tikoy, mas lalo siyang nabighani. Habang nagtatanong si Tikoy tungkol kay Digna, ay napansin ng kanyang mga magulang ang kakaibang kislap sa mata ng binata. Parang bang may gustong alamin o baka may gusto ng higit pa. Ngunit bago pa siya makapagtanong ulit, ay marahan siyang sinabihan ng kanyang ama. Hindi raw niya dapat masyadong abalahin ng dalaga. Hindi nila ito kilala ng lubusan. Oo, taga rito si Digna, pero matagal itong nawala. At kung gaano katagal siya sa ibang bansa, ay ganoon din katagal ang pagkakalimot ng mga tao kung sino siya noon. Ang kanyang ina namay tahimik lang sa umpisa, pero kalaunan ay nagsalita rin. Hindi raw masama ang magtanong, pero hindi rin lahat ng sagot ay kailangang malaman agad. Baka raw may dahilan kung bakit tila mailap si Digna. Baka sa tagal nito sa ibang bayan ay hindi na ito ang Dignang naalala ng iilang matatanda sa baryo. Baka may dala itong pagbabago o mas malala pa na lihim. Tahimik lang si Tikoy habang nakikinig. Tumango-tango siya, pero sa loob-loob niya ay mas lalong lumalim ang kanyang interes. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi kakaibang paghanga at pagnanais na makilala pa ang dalagang tila may sariling mundo. At habang nagliligpit ng pinggan, ay alam ni Tikoy sa sarili niya na hindi yon ang huling beses na pupunta siya sa karinderya ni Digna. Kinabukasan ay tila hindi mapakali si Tikoy buong umaga. Maaga siyang nagising kahit wala pa naman siyang masyadong gawain sa bukid. Pinilit niyang abalahin ang sarili sa pagwalis ng bakuran at pagbubunot ng damo sa harap ng kanilang bahay. Pero sa totoo lang ay ayaw lang niyang magmukhang sabik. Ilang sandali pa'y bitbit ang bayong at konting barya sa bulsa ay tahimik siyang naglakad patungong karinderya. Mainit pa ang simoy ng hangin at ang mga tindahan sa palengke ay nagsisimula pa lang magbukas. Ngunit pagdating niya sa karinderya ni Digna ay halos kasasabit pa lang ng kortina sa pinto. Kakaayos lang ng mesa at wala pang ibang tao. Tumigil sa tapat si Tikoy at huminga ng malalim.
saka marahang lumapit. Naabutan niyang si Digna ay nakasuot ng simpleng duster. Nakapusod ang buhok at abala sa paglalagay ng ulam sa bandehado. Mainit pa ang sabaw at may usok pang umaakyat mula sa nilagang baka. Hindi siya tiningnan ni Digna, pero alam niyang naramdaman nito ang kanyang pagdating. Tahimik si Tikoy na tumayo sa isang gilid. Kunwari tinitignan ang mga pagkain. Hindi niya alam kung bakit siya naroong muli. Gutom ba talaga siya? O ibang klase ng uhaw ang nais niyang maibsan? Maaga ka yata. Bungad ni Tikoy sa isip pero hindi niya nasabi. Tahimik si Digna. Tulad ng dati ay hindi siya ngumiti at hindi rin nagtangkang magpakilala. Pero sa likod ng katahimikang yon ay parang may kung anong humahatak kay Tikoy na manatili pa kahit walang salita. Kahit malamig ang pagtanggap ay parang mainit pa ring inaabangan. Habang abala si Digna sa pagsasaayos ng mga ulam sa harap ng karinderya, ay hindi napigilan ni Tikoy na titigan ng dalaga. Hindi niya maintindihan, pero para bang huminto ang paligid. Ang liwanag ng araw na tumatama sa mukha ni Digna, ang maayos niyang kilos sa kusina, pati ang malamyos niyang paglalakad. Lahat ay parang dahan-dahang gumuguhit sa isip ni Tikoy. Napako ang tingin niya sa maamong mukha ng dalaga. Tahimik lang siyang nakatayo roon, para bang wala ng ibang tao sa paligid. Hanggang sa marinig niya ang mahinang tinig ni Digna. Hindi agad pumasok sa isipan ni Tikoy ang sinabi nito, pero malinaw ang tono. Kalmado, pero may bahid ng pagtataka. Napagtanto na lamang ni Tikoy. Ilang ulit na palang nagtatanong si Digna kung anong bibilhin niya. Bigla siyang natauhan. Namula ang kanyang pisngi. Parang gusto niyang lamunin ng lupa sa hiya. Sa pagmamadali ng sagot, ay nasambit ni Tikoy. Pabili ng nilagang baka. Napalingon sandali si Digna sa kanya at kita sa mata nito ang bahagyang pagtataka. Wala siyang sinabing salita, ngunit marahang itinuro ang bandehadong may adobong manok, ginisang munggo at pritong galunggong. Wala roon ang hinahanap ni Tikoy. Wala palang nilagang baka. Tahimik na napakamot sa batok si Tikoy at hindi alam kung paano babawi. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, ay lumingon si Digna at muling nagpatuloy sa ginagawa, na para bang wala siyang narinig at walang nangyaring kakaiba. Iniabot na lamang ni Tikoy ang pera at pumili ng adobo. Pilit pinipigilan ang ngiti habang ang puso niya ay kumakabog. Lumipas ang mga araw at tila naging bahagi na ng umaga ni Tikoy ang pagdaan sa karinderya ni Digna. Kaya noong una ay nahihiya pa siyang tumambay doon. Ngayon ay halos araw-araw na siyang bumibili. Kahit minsan ay hindi naman talaga siya gutom. Minsan, wala pa ang ibang suki ay nandoon na agad si Tikoy. Nandoon na siya bago pa maluto ang ibang mga ulam. At kung dati ay 1 o 2 putahe lang ang binibili niya, ngayon ay pinapakyaw na niya halos lahat ng tinda ni Digna. Para daw sa pamilya ang madalas niyang idahilan sa sarili, pero kahit siya ay alam niyang hindi lang pagkain ang habol niya. May hinahanap siyang presensya. Tahimik lang at mailap, pero nandoon. Hindi man siya pinapansin ng dalaga gaya ng kanyang inaasahan, ay sapat na kay Tikoy ang makita ito at masilayan habang naglalakad papunta sa loob o habang nagsasandok ng kanin sa mga suki. Minsan, ay sinadya niyang bumili ng kahit anong tinda. Kahit hindi niya gusto, basta makita lang si Digna ay ayos na. Parang may hinihintay siyang pagbabago o sagot. O baka isang ngiti mula sa dalagang ni minsan ay hindi pa niya narinig tumawa. At habang lalong lumalalim ang kanyang interes, ay hindi niya namamalayan
na unti-unti na rin siyang napapalapit sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang gabi, tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig at hiyaw ng mga palaka ang maririnig. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap at ang mga ilaw sa mga bahay ay nagsimula ng pailan-ilan. Sa ganitong oras ay karaniwan ng wala ng tao sa lansangan. Lahat ay nasa kani-kanilang bahay na at nagpapahinga. Ngunit si Tikoy ay hindi mapakali. Ewan niya kung bakit, pero tila may kung ano bumabagabag sa kanyang isipan. Parang may bumubulong sa kanya na lumabas ng bahay. At yun nga ang ginawa niya. Dahan-dahan siyang lumabas, naglakad sa madilim na kalsada, at sa hindi hinaasahang hakbang ay napadpad siya sa tapat ng karinderya ni Dignam. Sarado na ito. Nakababa na ang kurtina at walang kahit anong ilaw sa loob. Pero may kakaiba siyang napansin. May ilaw na nagmumula sa likod ng karinderya. Tahimik niyang nilapitan ang gilid. Sinubukang silipin kung anong meron sa likuran at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. May isang malaking palanggana sa lapag. Sa tabi nito ay may puting manok. Wala ng ulo, at si Digna ay nakaupo sa bangkito. Nakayuko at tila may kinukuha sa palanggana. Nang bahagyang umangat ang mukha ng dalaga, ay nanlaki ang mata ni Tikoy. May dugo sa labi ni Digna. Hindi siya sigurado kung tama ang nakita, pero tila nilalamas nito ang hilaw na laman at dumidikit sa kanyang bibig ang mga patak ng dugo. Hindi ito karaniwang pagluluto. Biglang napaatras si Tikoy at nagpagalaw ng tuyong sanga sa kanyang paanan. Napalingon si Digna. Mabilis na nagtago si Tikoy sa likod ng puno at pigil ang hininga. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya lumingon. Nang makasigurong wala ng ingay, ay dahan-dahan siyang umuwi. Nanginginig ang tuhod at malamig ang pawis sa noo. Sa isip niya, ay baka namalikmata lang siya. Baka may ibang paliwanag. Pero sa puso niya ay may unti-unting takot na tumitibok at takot na nagsasabing hindi siya dapat naroon. Hindi mapakali si Tikoy buong gabi. Nakahigaman siya at gising ang diwa. Paulit-ulit sa kanyang isip ang nakita niya sa likod ng karinderya. Ang manok, ang dugo, at ang mukha ni Digna. Pero sa halip na takot ang manaig, ay mas lumalakas ang kanyang pagnanais na makita uli ang dalaga. Inisip niyang baka epekto lang yon ng pagod o ng antok, o baka dahil sa labis niyang pagkahumaling. Kaya't kinabukasan ay maaga siyang gumising. Agad niyang inayos ang sarili at nagtungo sa karinderya. Mas maaga pa siya ngayon. Halos sabay na sila sa pagbubukas ng pwesto at laking gulat ni Tikoy na ibang Digna ang sumalubong sa kanya. Ngayon ay hindi na suplada at hindi na mailap. Sa unang pagkakataon ay ngumiti ito sa kanya ng bahagya. Hindi pilit, hindi rin malalim, pero sapat na para maramdaman ni Tikoy ang tila pag-angat ng dibdib niya. Anong sayo ngayon? Tanong ni Digna habang inaayos ang mga ulam sa mesa. Hindi agad nakasagot si Tikoy. Napatingin lang siya na parang nanaginip. Nilagang baka ulit? Sabi niya, sabay ngiti. Kahit alam niyang wala rin namang ganun tulad ng nakaraan na pagtalong niya. Ngumiti si Digna at bahagyang tumango. Wala ngayon, pero may adobong manok. Tumango si Tikoy. Sige, adobo na lang. Habang naghahain si Digna, ay nagulat si Tikoy nang marinig niyang nagsalita pa ito. Ano nga palang pangalan mo? Hindi agad nakasagot si Tikoy. Nanigas ang katawan niya sa pagkabigla. Ito ang unang pagkakataong kinilala siya ng dalaga. Tikoy? Hindi na sumagot si Digna.
Tahimik itong nag-abot ng pagkain, saka muling tumalikod at itinuloy ang ginagawa. Habang kumakain si Tikoy, ay hindi mawala sa isip niya ang mga katanungan. Bakit biglang nag-iba ang pakikitungo ni Digna? May kaugnayan ba yon sa nakita niya kagabi? O sadyang pinapalapit na siya nito? At sa kaibuturan ng puso niya ay may kaunting kaba. Parang unti-unti na siyang hinahatak papalapit sa isang lihim na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Sa paglipas ng ilang araw ay patuloy ang pagdalaw ni Tikoy sa karinderya ni Digna. Sa tuwing siya'y naroon, tila palapit ng palapit ang loob ng dalaga sa kanya. Ngunit nananatili pa ring may pagitan. Hindi pa rin ito masalita. Hindi rin masyadong nagkukwento tungkol sa sarili. Isang hapon, habang abala si Tikoy sa pagtulong sa ama sa bukid, ay dumaan ang kanilang kapitbahay na si Mang Domeng. Hindi ito karaniwang nagsasalita ng malakas, pero ngayon ay tila may kaba sa boses nito. May balita raw at may kababalaghang nangyayari sa baryo. 4 na gabi nang sunod-sunod na may namamatay na mga hayop, mga manok, kambing, at maging isang tupa ng may-ari ng malaking lupa sa kabilang sityo. Lahat ng hayop ay natagpuan sa kakahuyan. Walang buhay, tuyot at wala ng dugo ang katawan. Ang hiwa sa leeg ng mga ito ay pare-pareho na parang may kumagat at sumipsip ng dugo. At hindi lang yon. May 2 bata na ring umanong nawawala. Ang isa ay wala pang 7 taong gulang, huling nakita sa may sapa. Ang isa na may anak ng magsasakang si Mang Nestor na nawala habang natutulog sa kanilang duyan sa ilalim ng punong mangga. Wala ni isang bakas kung saan nagpunta ang mga bata. Ang buong baryo ay nagsisimula ng kabahan. Maging ang mga matatanda ay nagbubulungan at may mga lumang kwento raw na muling nabubuhay. Mga kwento ng nilalang na matagal nang hindi nagpapakita. Mga nilalang na nabubuhay sa gabi, sa dilim at sa takot ng tao. Tahimik si Tikoy habang naririnig ang lahat ng ito. Napatingin siya sa karinderya sa di kalayuan. Tahimik na bukas gaya ng dati. At sa isip niya ay isang tanong ang hindi niya naitapon kahit pilit niyang iwaksi. Bakit parang nagsimula lahat ito nang bumalik si Digna? Sa isip-isip ni Tikoy. Sa kabila ng mga balitang kumakalat sa baryo tungkol sa mga patay na hayop at nawawalang bata, ay nanatiling tahimik si Tikoy. May bumabagabag sa kanya. Totoo, pero mas malakas ang humihila sa kanyang damdamin, at yon ay si Digna. Hindi maipaliwanag ni Tikoy kung bakit. Pero habang lumalala ang mga kababalaghan, ay mas lalo siyang nahuhumaling sa dalaga. Para bang may aninong humahatak sa kanya palapit. At kahit may takot ay hindi siya lumalaban. Sa halip ay mas pinili niyang pagmasdan si Digna. Makausap ito at makalapit kahit kaunti. At tila nakikisama ang pagkakataon. Dati ay bihira lang siyang pansinin ni Digna. Pero nitong mga nakaraang araw ay tila nag-iba ang ihip ng hangin. Minsan ay nauuna na ang dalaga sa pagbati. Kahit simpleng tango o ngiti lang. May araw pa nga na inalok siya nito ng libreng sabaw. At minsang pinaupo sa likuran ng karinderya para hindi siya tirikan ng araw habang kumakain. Hindi malambing si Digna. Pero ramdam ni Tikoy ang maliit na pagbabago. At para sa binata ay sapat na yun. Sapat na para panghawakan ang munting pag-asa na baka sa kabila ng lahat ay may nararamdaman din ang dalaga para sa kanya. Hindi rin maalis sa isipan ni Tikoy ang tanong. Kung isa ngang nilalang nakakaiba si Digna, bakit siya nito pinapalapit? O baka hindi lahat ng mukhang kakaiba ay masama. At sa bawat araw na lumilipas, ay unti-unti nang nalalapit
ang puso ni Tikoy sa isang lihim na maaaring hindi na niya kayang takasan. Nang sumunod na araw, mainit ang araw noon at medyo matumal ang mga bumibili sa karinderya. Maaga pa at si Tikoy gaya ng nakasanayan ay naroon na naman. Umupo siya sa pinakadulong mesa. Palaging tanaw si Digna mula roon. Tahimik siyang naghihintay habang kinukuskus ni Digna ang mga kawaling ginamit sa umagahang luto. Maya-maya ay lumapit ang dalaga. Tuyo ang buhok, nakapusod at may bakas pa ng pagod sa noo. Ba't palagi kang nandito? Tanong ni Digna, sabay punas ng kamay sa basang-basahan. Hindi agad nakasagot si Tikoy. Nagkatinginan sila. Napakamot siya sa batok at mabilis na nagpalusot. Masarap kasi ang luto mo eh. Napatingin lang si Digna sa kanya, tila hindi kumbinsido. Ilang taon ka na nga ba? 19 po. Napataas ang kilay ni Digna. 19 lang? Ay, ang laki pala ng agwat natin. Napangiti si Tikoy at agad bumanat. Ayos lang naman yun eh. Wala sa edad yun. Biro man ang tono niya ay may halong sensiridad sa mata. Ha? Ano bang sinasabi mo? Balik ni Digna, pero hindi galit at tila litong natatawa. Wala po. Wala. Sabay iwas ng tingin ni Tikoy. Pwede po bang makainom ng tubig? Tumangulang si Digna. Doon, sa may pitchel. Kumuha ka na lang. Tumayo si Tikoy, kinuha ang baso at pumunta sa gilid kung saan nakapatong ang pitchel na malamig na tubig. Habang umiinom, ay lihim siyang napangiti. Hindi niya alam kung bakit parang mas magaan ang pakikitungo ni Digna sa araw na yon. At sa puso niya ay tila lumalalim na ang dahilan kung bakit siya palaging nandoon. Ilang linggo na ring araw-araw kung dumaan si Tikoy sa karinderya ni Digna. Halos kabisado na niya ang bawat sulok ng maliit na lugar. Mula sa luma ngunit malinis na tarangkahan hanggang sa maayos na pagkakahanay ng bangkong kahoy sa tapat ng lutuan. Naging tila bahagi na ng kanyang araw ang amoy ng bagong lutong ulam, ang bahagyang usok mula sa pugon, at ang presensya ng dalagang matagal na niyang iniidolo. Ngunit isang araw, habang hinihintay niyang matapos ang niluluto ni Digna, ay napansin niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa kabilang kanto ng karinderya, sa likod ng puno ng saging, ay may isang batang lalaki. Marungis, butot balat, at tila ilang araw nang hindi kumakain. Tahimik itong nakaupo at nakatingin lang sa karinderya mula sa malayo. Hindi ito lumalapit, ngunit hindi rin umaalis, para bang may inaabangan. Pinagmasdan ni Tikoy ang bata. Hindi niya ito kilala, at sa maliit na baryo ng Malasinta ay bihira ang mukhang hindi pamilyar. Wala itong sapatos at ang suot na damit ay punit-punit at tila hindi pa napapalitan ng ilang araw. Hindi niya may paliwanag kung bakit, pero may kakaiba siyang naramdaman. Para bang may aninong gumapang sa kanyang likod. Bigla niyang naalala ang mga balitang kumalat noong mga nakaraang araw tungkol sa mga nawawalang bata. At ngayon ay may isang tila palaboy na batang bigla na lang sumusulpot sa di kalayuan ng karinderya ni Digna. Wala siyang sinabi. Pinili niyang manahimik at nagkunwaring hindi napansin ang bata. Pero mula noon, tuwing pumupunta siya kay Digna, palagi na niyang sinisilip ang sulok na yon at palaging nandoon ang bata, tahimik at nagmamasid. Parang multo ng isang bagay na hindi niya palubusang naiintindihan. Sa paglipas ng mga araw, ay lalong naging malapit si Tikoy kay Digna. Sa unay hanggang tapat lang siya ng karinderya
Ngunit nang lumaon ay pinapasok na rin siya sa loob ng bahay. Hindi naman kalakihan ang tirahan ni Dignam, pero maayos ito at laging malinis. Mabango ang paligid at parang laging may bagong lutong pagkain. Bagamat simpleng dalaga, ay may kakaibang sigla si Digna na hindi maipaliwanag ni Tikoy. Sa tuwing kasama niya ito, ay tila nawawala ang bigat ng mundo. Naging masaya ang bawat sandaling pinapapasok siya sa bahay. Nakakatulong siya sa pag-igib, minsan ay tagahalo ng sabaw, at kung minsan na may nauupo lang siya habang pinagmamasdan ang dalaga. Ngunit isang araw, habang iniinom niya ang baso ng tubig na iniabot ni Digna at nagmamasid sa paligid ng kusina, ay napako ang tingin niya sa isang bagay. Sa ilalim ng mesang kahoy, malapit sa paanan ni Digna ay may isang itim na pusa. Tahimik lang ito roon, hindi gumagalaw, hindi pumipikit, tila nanonood. Mapungay ang mga mata nito at parang may malalim na pagkaunawa sa kanyang presensya. Hindi siya galit, hindi rin pala kaibigan. Pero kung may anong bigat sa titig nito, napansin ni Tikoy na tuwing naroon siya ay laging nandoon din ang pusa. Minsan sa ilalim ng mesa, minsan sa ibabaw ng cabinet, at kung minsan ay nakaupo sa labas ng bintana at nakasilip papasok. Hindi niya pa ito nakikitang umalis ng bahay. Hindi niya alam kung alagang pusa lang ba ito o may kakaiba ng koneksyon sa dalaga. Doon sa mga lumang kwento sa baryo ay laging sinasabing ang itim na pusa ay kasabay ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan, mga bantay, mga mata ng kadiliman. Pero pinilit niyang iwaksi ang pag-aalinlangan sa isip. Baka naman pusa lang talaga. Walang dapat ikatakot. At muli siyang ngumiti kay Digna, pilit na hindi pinapansin ang malamig na pakiramdam sa kanyang patok. Habang patuloy ang paglalim ng koneksyon sa pagitan ni Tikoy at Digna, ay lalong dumarami rin ang mga bagay na bumabagabag sa isipan ng binata. Kahit pilit niyang pinapaniwala ang sarili na lahat ay normal, ay hindi niya maitanggi ang unti-unting pagkabuo ng mga tanong na walang kasagutan. Isang hapon, matapos ang pananghalian, ay dumaan si Tikoy sa karinderya gaya ng nakasanayan. Tahimik ang paligid at walang gaanong tao. Marahil ay tanghali na at karamihan sa mga taga-baryo ay nagpapahinga na sa kani-kanilang bahay. Inabutan niyang nakasara ang tarangkahan ng karinderya, ngunit nakaawang ang pinto sa gilid ng bahay. Alam niyang minsan ay pinapapasok siya ni Digna kahit hindi bukas ang karinderya, kaya't hindi na siya nag-atubiling pumasok. Kakatok sana siya, ngunit natigilan sa harap ng pintuan ng kusina. Bukas ang ilaw sa loob. Wala si Digna. Tahimik ang buong bahay. Ngunit hindi yon ang unang bumungad sa kanya. Sa mesa, sa mismong gitna ng kusina, ay may nakalatag na hilaw na karne. Mapula. Malamlam ang kintab ng dugong bumabalot sa makapal na hiwa. Tumutulo ang ibang dugo sa sahig at tila sariwa pa. At katabi nito ay isang maliit na tasa na may lamang likido. Makapal at kulay dugo. Napakunot ang noo ni Tikoy. Walang kaserola sa kalan, walang mantika at walang apoy. Wala ni isang palatandaang may niluluto o lulutuin. Lumapit si Tikoy, dahan-dahan. Nakaangat ang balahibo sa kanyang patok. Parang may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napatingin siya sa paligid. Tahimik pa rin ang bahay. Ang itim na pusa ay nakaupo sa tabi ng bintana at nakatitig sa kanya. Parang bantay. Tumingin muna si Tikoy sa karne. Hindi ito karaniwang putahing inihahain sa karinderya. Hindi rin ito mukhang karne ng baboy o baka. Medyo mas makinis ang balat. Mas makapal ang dugo. May kakaibang amoy na bahagyang sumingaw mula rito. Hindi malansa, kundi mapait, malalim at hindi pamilyar. Napaatras si Tikoy ng kaunti.
Hindi alam kung aalis ba siya o tatawag kay Digna. Ngunit bago pa man siya makaisip ng susunod na hakbang, ay narinig niyang bumukas ang pintuan mula sa likod. Si Digna. May dalang plastik na tila galing sa palengke. Nakasuot siya ng maluwag na duster. Nakalugay ang buhok at may mga butil ng pawis sa noo. Nagtama ang kanilang mga mata. Napansin ni Digna na nakatingin si Tikoy sa mesa. Hindi siya ngumiti gaya ng dati. Saglit siyang natigilan. Tapos ay marahang inilapag ang dala sa isang tabi. Lumapit sa mesa, tinakpan ng karne ng isang basang tuwalya at nagwika. Maaga ka yata ngayon. Walang naisagot si Tikoy. Bahagyang pinakiramdaman niya ang sarili at pilit nilalabanan ng kaba. Tumango lang siya at ngumiti ng pilit. Oo. Napadaan lang ako. Pasensya ka na ha, Tikoy. Asikaso pa ako nulutuin. Umupo ka muna kung gusto mo. Sabi ni Digna habang abala sa pag-ayos ng mga dalang rekado. Hindi makagalaw si Tikoy. Ang isipan niya'y puno ng tanong. Bakit may hilaw na karne sa mesa na parang hindi galing sa tindahan? Bakit hindi pa ito niluluto? Gayong mukhang matagal nang inilabas. At ang dugo sa tasa. Bakit parang sinadya talagang kolektahin ito? Dahan-dahang umupo si Tikoy sa bangkong malapit sa pinto. Nanatili siyang tahimik habang si Digna ay kunwari abala sa mga gawain. Ngunit napansin niyang panay ang sulyap nito sa kanya. Parang nagmamasid. Tikoy, hindi mo pa rin sinasabi kung anong ulam ang gusto mong itinda ko sa susunod. Biglang sabi ni Digna. Saglit siyang napatulala. Tila gustong baguhin ni Digna ang usapan. Umiling si Tikoy at ngumiti ng pilit. Kahit ano, Digna. Basta ikaw nagluto, masarap. Nagkipit balikat si Digna. Saka ngumiti rin. Mabuti naman. Nagustuhan mo yung mga luto ko. Ilang minuto pa ang lumipas at nagpaalam na si Tikoy. Hindi siya makatiis sa loob. Habang papalabas ay sumulyap muli siya sa mesa. Nandoon pa rin ang basang tuwalya. Nakapatong pa rin sa karne. Ngunit tila may mas malalim pa sa tingin ng pusa na ngayon ay nasa hagdan na at sinusundan ang kanyang pag-alis. Pag-uwi sa kanilang bahay ay hindi mapakali si Tikoy. Wala siyang ganang kumain, hindi makatulog at paulit-ulit sa kanyang isipan ang nakita. Ang dugo, ang karne, ang malamig na titig ng pusa at ang panandaliang pagkalito ni Digna nang abutan siya sa loob ng bahay. Gabi na. Mahimbing na ang tulog ng mga magulang niya. Pero siya ay gising pa rin. Nakahiga sa banig. Nakatitig sa kisame. Iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Baka naman, para lang sa adobo yon. O baka, para sa ritual, gaya ng mga ginagawa sa ibang bansa. Bulong ni Tikoy sa kanyang isipan. Pero bakit parang may itinatago si Digna? Bakit may dugo sa tasa? At bakit tila hindi ito galing sa palengke? Mas lalo siyang nalito. At kahit gusto niyang magduda ay mas matimbang pa rin sa kanya ang paghanga niya sa dalaga. Hindi siya makaalis sa pagkakabit ng damdamin sa isang taong sa tingin niya ay may misteryong kailangang tuklasin. At sa kabila ng takot, sa kabila ng pagkalito, ay nagdesisyon siya. Babalik pa rin siya. At kahit anong makita niya, kahit anong matuklasan niya, dahil sa isang bahagi ng puso niya, ay gusto niyang maniwala na hindi siya nililinlang ni Digna, na may dahilan ng lahat at siya lamang ang makakaalam noon. Nang mga sumunod na araw, ay tuluyan nang hindi nakita ni Tikoy ang batang palaboy na dati-rati palaging nasa karinderya ni Digna. Tahimik lamang ang batang yon. May maraming kasuotan, bakas sa payat itong katawan ang matagal na gutom. Ngunit may ngiti parati sa labi sa tuwing nabibigyan ng pagkain. Minsan pa nga'y
Napansin ni Tikoy na tila malapit ito kay Digna. Minsan ay may bulong-bulungan pa sa tabi ng karinderya habang nagkukubli mula sa ulan. Ngunit magmula ng araw na nakita ni Tikoy ang karne at dugo sa mesa, karne na hindi niya makilala at dugo sa tasa na tila ba bagong salok, ay hindi na muling bumalik ang bata. Mabilis ang bulong sa baryo. May kambing na nawawala sa kabilang purok. Ilang gabi na raw na may naririnig na iyak ng bata mula sa kubat. May mga nagkukwento na may nadampot na puting damit sa likod ng iskinita malapit sa ilog. May bahid ng dugo na tila hinubad sa gitna ng pagtakas o pagdadalamhati. Sa gitna ng mga usap-usapan ay unti-unting nadadawit ang pangalan ni Digna. Hindi direkta, laging may baka, siguro at ewan. Ngunit bawat isa ay si Digna ang sentro ng mga hinala. Isang uri ng tahimik na paninisi na nakabalot sa pangambang hindi maipaliwanag. Hindi mapakali si Tikoy. Puno ng agam-agam ang kanyang dibdib. May pagsisisi kung bakit siya'y napalapit ng gusto sa dalaga. At may pangambang baka nabubulag siya sa isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Sa pag-uwi niya ng gabing yun, dala ang bigat ng di may paliwanag na pag-aalala, ay hindi niya napigilang ibaling ang tanong sa kanyang pamilya. Habang abala ang kanyang ina sa paghihimay ng daing sa lumang bilao at ang ama ay tahimik na nagtatanggal ng buhol sa lambat, naupo si Tikoy sa gitna nila at halos hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanyang bunsong kapatid ay naglalaro pa ng manikang gawa sa lumang basahan sa sulok. Tila walang kamalay-malay sa bigat ng katahimikang bumalot sa kanilang maliit na bahay. Hindi madali para kay Tikoy ang magbukas ng saloobin. Ngunit kinailangan niyang simulan. Sa kanyang isipan ay umaalingaw-ngaw ang imahe ng nawawalang bata. Ang itim na pusang lagi niyang nadadatnan sa kusina ni Digna, ang dugong tila sariwa pa sa mesa, at ang malamig na katahimikan ng bahay na tila nagkukubli ng isang lihim. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mahiya sa iniisip. Ngunit sa huli ay nanaig ang pangangailangan niyang ipaalam sa kanilang pamilya. Mga taong kilala niya sa buong buhay niya ay naroroon, ang huling sandigan ng kanyang tiwala. Habang nagkukwento, ay muling binalikan ni Tikoy ang mga detalye. Ang unti-unting pagkawala ng bata, ang pamilyar na puting tsinelas nito na naiwan sa ilalim ng bangko, ang mga gabi na sinadyang abutan niya si Digna ngunit tila may pilit itinatago, ang katahimikan ng babae sa bawat tanong, ang mga bagay na tila hindi umaangkop sa simpleng karinderya. Sa bawat salaysay ay ramdam ni Tikoy ang tahimik na pagkapukaw sa mukha ng kanyang ama. Ang kanyang ina namay na pahinto sa paghihimay at pilit pinakikiramdaman ang sinasabi ng anak. Hindi sila agad nagsalita, ngunit sa tingin ng kanyang mga magulang ay nabasa ni Tikoy ang pagkabahala. Isang uri ng pag-aalinlangan na hindi kailangan pang sabihin. Sa kanyang guni-guni ay muling bumalik ang tanong kung sino ba talaga si Digna. Naalala niya ang sabi-sabi noon sa baryo na si Digna ay ampun lamang ng isang matandang babae sa kanilang bayan. Ang matanda raw ay albularyo na may alam sa lihim ng kalikasan at may kaalamang hindi dapat pinapakialaman. Matagal na rin ang usap-usapan na matagal nang nilibing sa kasaysayan ng baryo, ngunit tila muling nabubuhay sa kasalukuyan. Ang bawat piraso ng impormasyong kanyang natatandaan ay tila nagpapalakas sa kanyang kutob na ang misteryo ng batang nawawala ay hindi simpleng pagkawala lamang. May koneksyon ito sa karinderya, sa itim na pusa, sa malamig na mata ni Digna sa mga huling araw na nakausap niya ito. Habang humihinga ng mabigat ang gabi at ang lampara ay unti-unti nang nauupos, napagpasyahan ni Tikoy na hindi na siya makakapaghintay pa.
Kailangang malaman niya ang totoo, hindi para sisihin kundi para itigil ang paglalim ng kanyang sariling pagkakasangkot. Alam niyang mas lalo siyang napapalapit sa isang bagay na maaaring sumira hindi lamang sa kanya kundi sa buong katahimikan ng kanilang baryo. At sa mga mata ng kanyang mga magulang ay nabanaagan niya ang tahimik na pagpayag na kung gugustuhin niyang alamin ang totoo ay kailangang handa siya. Dahil ang katotohanan ay hindi palaging nagbibigay linaw. Minsan, ito ang nagdadala ng unos. Hindi na mapakali si Tikoy. Sa araw-araw na dumadaan ay patuloy siyang kinakalabit ng kanyang konsensya. Hindi mawala sa kanyang isipan ang mga imahe ng hilaw na karne at dugong nakakalat sa mesa ni Digna. Hindi niya maikubli ang lalim ng kutob sa kanyang dibdib. Isang kutob na nagsusumigaw ng panganib. Sa kabila ng pagkakagiliw niya kay Digna, ay hindi na niya maipagkakaila na may mali. May lihim na hindi kayang itago ng ngiti ng dalaga. Isang gabi, habang ang langit ay nababalot ng makakapal na ulap at ang paligid ay tahimik na parang nag-aabang ng sigwa, ay sinundan ni Tikoy si Digna. Nakita niyang nagsara ito ng karinderya ng mas maaga kaysa karaniwan. Walang dalang ilawan si Digna, pero tila kabisado niya ang bawat hakbang sa madilim na daan. Tahimik lamang si Tikoy. Pinipigilan ang bawat yabag at halos hindi humihinga habang sinusundan ang anino ng dalaga papalayo sa baryo. Makalipas ang ilang minutong paglalakad sa masukal na bahagi ng kakahuyan sa may likuran ng karinderya, ay napansin ni Tikoy na tumigil si Digna sa isang lumang kubo. Sa liwanag ng bahagyang sinag ng buwan, ay natanaw niya ang loob sa pagitan ng sirang bintana. Nanlaki ang mga mata ni Tikoy. Sa isang patag na mesa ay naroon ang isang malaking piraso ng hilaw na karne na basa pa sa dugo, at sa tabi nito ay isang mangkok na tila puno ng sariwang likido. Mula sa kanyang kinatatayuan ay natanaw niya si Digna na dahan-dahang yumuko, kinuha ang karne at marahang isinubo ito na parabang ito'y isang pangkaraniwang pagkain lamang. Sa bawat kagat ay bumubulwak ang dugo pababa sa baba ng dalaga at umaagos sa kanyang leeg, ngunit hindi siya nag-aatubili. Itinuloy ni Digna ang pagkain na tila ba gutom na hayop na matagal nang nagtimpi. Hindi makagalaw si Tikoy. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at pinipigilan ng kanyang sarili na sumigaw. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita o isa lamang itong bangungot na nabuhay sa harap ng kanyang mga mata. Ang imahe ni Digna na puno ng dugo ang labi ay tumatak sa kanyang isip na parang latay ng apoy. Sa pagitan ng takot at pagkabigla ay nakagalaw rin si Tikoy. Lumapit siya, marahas ang hakbang, at sa isang iglap ay napukaw ang presensya ni Digna. Humarap ito, dahan-dahang tumingin sa direksyong kinaroroonan niya. Hindi nagulat. Walang takot sa mga mata nito. Tila alam na nitong may nanunood mula pa kanina. Ang hangin ay tila huminto. Sa katahimikang bumalot sa paligid ay nagsalubong ang kanilang mga mata na ang isa ay puno ng pangamba. Ang isa ay malamig, hindi maipinta kung galit, lungkot o isang uri ng pagtanggap. Sa pagitan ng ditig at katahimikan ay naramdaman ni Tikoy ang pagragasa ng katotohanan. Hindi na siya makakatakas. Hindi na niya maikakaila ang nakita. At higit sa lahat ay hindi na rin niya maaaring isantabi ang nararamdaman. Ang komprontasyong sumunod ay hindi kinakailangan ng salita. Ang mga mata ni Tikoy ay nagtatanong, nagsusumamo at nangangamba. Ang anyo ni Digna ay nanatiling matatag. Tila may bigat ng lihim na matagal nang itinatago. Sa lihim pa lamang ay alam na ni Tikoy ang sagot na may nilalang na hindi niya kailanman maiintindihan sa likod ng katauhan ng dalagang minahal niya.
Sa kanyang dibdib ay sumiklab ang labis na gulo, takot, galit, kalituhan at isang pangungulilang hindi maipaliwanag. Ang dignang inakala niyang mabait, tahimik, kaakit-akit ay isa palang nilalang na naglalakad sa hangganan ng mundo ng tao at ng hindi. Hindi siya naghintay ng paliwanag. Lumakad siyang palayo. Mabigat ang mga paa. Habang sa likod niya ay naiwan ang katahimikan ng isang gabi ng kababalaghan. Sa kanyang puso ay dala niya ang tanong na marahil ay hindi kailanman masasagot. Mula nang masilayan ni Tikoy ang nakakakilabot na tanawin sa loob ng kubo, ay tuluyan na siyang umiwas kay Dignam. Hindi na siya muling bumalik sa karinderya. Ikinulong niya ang sarili sa bahay, tahimik na nakatingin sa kisame tuwing gabi at pilit isinasantabi ang mga tanong na umuulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan. Ang mga alaala ng dalaga, ng kanyang mga ngiti, ng tila matamis na presensya ay unti-unting napalitan ng imahe ng karne, dugo at malamig na mga mata. Hindi na niya alam kung alin ang totoo at alin ang huwad. Ngunit isang dapit hapon, habang tinatahak niya ang pamilyar na daan sa kakahuyang dating daan patungo sa mga ligayang alaala, ay may humarang sa kanyang daraanan. Si Dignam na nakatayo, tahimik at nakasuot ng mahabang bestidang kulay abo na animoy sinasalubong ang lilim ng gabi. Sa kanyang tindig ay may bigat na hindi maipaliwanag at sa kanyang mga matay naroon ang hindi pa naririnig na panig ng isang kwento. Hindi agad gumalaw si Tikoy. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang itago yun. Hindi niya inasahan ang muling pagtatagpo, lalo pat sa lugar kung saan ay madalang ang tao at madalang lamunin ng dilim ang katinuan. Sa katahimikang bumalot sa pagitan nila, ay saka lamang nagsimulang lumapit si Dignam. Mabagal ang bawat hakbang na tila may timbang ng mga taon, ng mga lihim, ng mga kasinungalingang hindi na kayang ikubli. Tumigil siya sa harap ni Tikoy at tinignan ito. Hindi mayabang at hindi mapanghamon, kundi may dalang pag-amin. Hindi ginamit ni Digna ang kanyang tinig para ipilit ang sarili. Sa halip ay isinalaysay niya ang lahat sa pamamagitan ng malalim, taimtim na pagsasalita na para bang isang pagsuko, hindi lamang ng sekreto, kundi ng sarili. Ibinunyag niya ang ritual ng pagkain ng hilaw na laman at dugo ay hindi bunga ng kasamaan o pagkabaliw. Habang nasa Saudi, ay napalapit siya sa isang maliit at lihim na samahan. Isang sinaunang grupo ng mga reliyoso at etniko na may paniniwalang ang hilaw na pagkain, lalo na't sariwa at walang halong artipisyal, ay nagdadala ng espiritual na lakas at kalinisan. Para sa kanila, ang dugo ay hindi simbolo ng kamatayan, kundi ng buhay, isang sagradong agos ng kalikasan na dapat igalang, hindi katakutan. Ang kaalaman niyang yon ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Hindi niya ito ginamit para manakit, hindi para takasan ang batas ng tao, kundi bilang isang panata sa sarili, isang pagsunod sa paniniwalang naging kanlungan niya sa panahon ng pangungulila at kalungkutan habang nasa ibang bansa. Ngunit hindi yon sapat kay Tikoy. Sa kanyang murang isipan, ang nakita niya ay hindi isang ritual, kundi isang bangungot. Hindi siya lumapit at hindi siya nagsalita. Ang pag-aalinlangan ay humalo sa takot at ang takot ay naging hadlang sa pangunawa. Naroon sa dapit hapon ang dalawang katauhan na isang dalagang may dalang lihim at isang binatang may pusong nangungulila pero sugatan sa katotohanan. Wala nang salitang kaya pang mag-alis ng lamat na nabuo sa puso ni Tikoy. Sa kabila ng mga paliwanag ay hindi niya kayang iugnay
ang kanyang nararamdaman sa mga ritual na sinambit ni Digna. Para sa kanya ay nanatiling misteryo ang babae. Isang misteryong hindi niya kayang yakapin. Kahit paminsan ay naniwala siyang mahalaga siya rito. Sa bandang huli ay tinalikuran ni Tikoy ang dalaga. Tahimik siyang lumakad palayo at iniwan ang dapit hapon na saksi sa isang pagtatapat na marahil ay hindi na mauulit. Si Digna ay nanatiling nakatayo sa lilim ng mga puno habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang anyo. Katulad ng mga lihim na sa kabila ng pagkakahayag ay mananatiling walang kasagutan. Lumipas ang mga linggo. Sa kabila ng kirot ng mga alaala at bigat ng tanong na bumabagabag kay Tikoy, ay unti-unti ring napalitan ng pagdududa ang tahimik na paghahanap niya ng kasagutan. Minsan, habang pauwi siya mula sa tindahan, ay narinig ni Tikoy ang balita sa radyo ng isang kapitbahay na ang batang matagal nang iniulat na nawawala ay muling lumitaw. Ligtas at masaya. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ay hindi pala sila nawala, kundi nagbakasyon lamang sa malalayong kamag-anak. At dahil walang malinaw na paalam, ay napaulat silang nawawala. Kasunod nito, ay nakita rin ng ilang residente ang batang palaboy na dati palaging nasa tapat ng karinderya. Mabuti ang kalagayan nito. Nalaman ni Tikoy na pansamantala pala itong tumigil sa kabilang baryo kung saan mas marami raw ang namimigay ng pagkain. Doon ito na malimos at nagpalipas ng mga araw. Sa tuluyang pag-iimbestiga ng mga residente at mga tanod ng baryo ay natuklasang hindi aswang ang sanhi ng pagkamatay ng mga hayop sa paligid, kundi isang ligaw na bayawak na tila'y lumaki at naging mabangis matapos manirahan sa kagubatan. Ayon sa mga eksperto, maaaring ito ay nakaligtas at nakalikas sa gubat. Malalaki ang sugat ng mga manok, kambing at aso na tinamaan nito na gaya ng punit-punit na laman at kagat sa leeg. Sa halip na kagat ng halimaw ay hayop din pala ang salarin. Doon tuluyang natabunan ang lahat ng hinala. Parang isang belo ang unti-unting naalis sa isipan ni Tikoy. Isa-isang pinagsama ng kanyang diwa ang mga pangyayari, ang mga ritual ni Digna, ang hilaw na karne, ang dugo at ang paniniwalang tila kakaiba, ngunit hindi kailanman malinaw na may bahid ng kasamaan. Naramdaman niyang bumalik ang dating pagtingin, ang dating paghanga na sinapawan lamang ng takot at ang matinding pangungulila sa dalagang dati bahagi na ng kanyang araw-araw. Isang hapon, habang ang langit ay tila gumuguhit ng pag-asa sa pagitan ng mga ulap, ay muling nagtungo si Tikoy sa karinderya. Hindi na siya bumili. Tumayo lamang siya sa tapat nito at tinignan ang pamilyar na anyo ng dalagay dati binalot ng hiwaga sa kanyang mga mata. Napansin siya ni Digna. Hindi ito ngumiti, ngunit hindi rin tumalikod. Walang mahabang paliwanag, walang pilit na paumanhin. Sa halip ay dinala ni Digna si Tikoy sa likod ng bahay, kung saan naroroon ang kanyang maliit na kusina na malinis, maayos at walang bakas ng kababalaghan. Binuksan niya ang freezer. Isa-isa niyang ipinakita ang laman, mga pakete ng karne. May mga bote ng dugurin at mahigpit ang pagkakaselyado. Galing sa parehong legal na pinagkukunan na hindi mula sa anuman o kanino man na labag sa batas o moralidad. Hindi agad nakapagsalita si Tikoy, ngunit sa kanyang dibdib ay may unti-unting gumaan. Para bang ang bigat ng mga hinala at takot ay isa-isang nabubura sa harap ng katotohanan. Ipinagpatuloy ni Digna ang kanyang paliwanag. Hindi niya kailanman inangkin na siya'y banal o karaniwan. Mula pa pagkabata, sa lugar kung saan siya lumaki, ay itinuro sa kanila ang pagpapahalaga sa hilaw na pagkain bilang simbolo ng katapatan sa kalikasan at sa katawan. Hindi ito para sa demonyo, hindi para sa sakripisyo ng buhay, kundi isang sagradong ritual na bahagi ng pagkakakilanlan at ugat na hindi niya maialis
sa sarili. Tahimik na tinanggap yon ni Tikoy. Hindi na niya kailangan ang higit pang paliwanag. Minsan ay sapat na ang makita at marinig ang totoo. Nakahinga siya ng maluwag. Sa unang pagkakataon, matapos ang mga gabi ng ligalig, ay muling nagliwanag ang mundo para sa kanya. Na hindi dahil nagbago si Digna, kundi dahil nagbukas siya ng isip para unawain ito. At sa gitna ng hapong yon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa mga dahon ng puno at ang hangin ay dumadaloy ng may kapayapaan, ay nanatili silang magkatabi. Tahimik, simple, walang pangako. Ngunit sa pagitan ng katahimikan nila ay may bagong simula. Sa pagkalma ng mga balita at pagputok ng mga tsismis sa baryo, ay unti-unting bumalik ang normal na takbo ng buhay. Hindi na muling may nawalang bata at natuldukan na rin ang mga haka-haka tungkol kay Digna. Wala nang humusga sa kanya at ang mga dumudubog sa kanyang karinderya ay muling natuon sa masarap na lasa ng kanyang luto at hindi sa pinanggagalingan ng mga sangkap nito. Sa katahimikan ng mga sumunod na araw, ay tila nagkaroon ng liwanag ang isipan ni Tikoy. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, ay hindi niya matanggihan ang katotohanang may malalim na paghanga na siyang nararamdaman para kay Digna. Marami siyang tanong noon, mga tanong na sinagot ng panahon at katotohanan, at ngayong malinaw na sa kanya ang lahat, ay wala na siyang dahilan para mag-atubili pa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Tikoy. Sa isang payak ngunit taus-pusong paraan ay muli niyang nilapitan si Digna. Hindi na bilang isang customer, kundi bilang isang binatang handang ialay ang puso. Inilahad niya ang kanyang damdamin at hindi na alintana ang agwat ng kanilang edad o ang mga kakaibang paniniwalang kinagisnan ng dalaga. Digna, pwede ba kitang ligawan? Lakas loob na tanong ni Tikoy. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Digna ang tapang at katapatan sa mga mata ni Tikoy. Hindi man siya agad tumugon, ay makikita sa kanyang mga mata ang pagluwag ng kanyang dibdib, na tila sa unang pagkakataon ay may nakatanggap sa kanya ng buo. Lumipas pa ang mga araw at linggo, at unti-unti ring bumigay ang matigas na puso ni Digna. Hindi niya maikakaila na sa likod ng kabataang taglay ni Tikoy ay ang lalim ng kanyang pag-unawa at respeto. At dumating ang araw na siya ay sumagot. Hindi sa magarbo o dramatikong paraan, kundi sa tahimik at matamis na ngiting nagpahiwatig ng pagpayag. Mula noon, ay mas lalo pang gumaan ang paligid sa baryo. Napapansin ng lahat ang saya sa mukha ni Tikoy sa tuwing bumibisita sa karinderya. Ganoon din si Digna na tila nabawasan ang bigat na dala niya mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa ibang bansa at pananatili sa anino ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng mga pagkakaiba nila, ay nagtagpo sila sa gitna ng pag-unawa at pagtanggap. Walang nagtanong kung bakit sila nagkatuluyan dahil malinaw sa mga mata nila ang sagot na mahal nila ang isa't isa. At sa dulo ng lahat ay may isang aral na naiwang malinaw sa mga taga-baryo na ang paghusga ay mabilis, pero ang pag-unawa ay mas malalim. Hindi lahat ng kakaiba ay masama, at hindi lahat ng kwento ay dapat tapusin sa takot. Minsan, ang dapat lang gawin ay makinig at magtanong, imbis na agad maniwala sa bulong ng paligid. Sa isang bayan na puno noon ng pangamba at pagdududa, ay isang kwento ng pag-ibig ang namukadkad. Sa pagitan ng isang misteryosong dalagang balikbayan at isang binatang handang magmahal ng totoo. Kahit pa sa mata ng iba, ito ay kakaiba. Wakas.